Hi ma'am, good day. I'm Arlan Francis Cruzat and this is our topic, parental authority. Parental authority or patria potestas in Latin is defined as the mass of rights and obligation which parents have in relation to the person and property of their minor children. And parental authority includes parental responsibility. The articles on parental authority of PD 603 have already been repealed by the Family Code or EO 209. This is the 5 characteristics of parental authority. First, it is the natural right and duty of the parents. Number 2 is it cannot be renounced, transferred, or waived by law except in cases authorized. Number 3, it is jointly exercised by the father and mother. Number 4, it is purely personal and cannot be exercised through agents. And number 5, it is temporary and will end when the child is emancipated or can otherwise take care of himself in this property, or the parent is unable to properly exercise the authority. Sa number 1, sinasabi dito na ang mga magulang daw ay may likas na karapatan para sa ating moral at legal na tungkulin sa pangangalaga ng kanilang mga anak upang tingnan ang tamang pangangalaga at pagpapalaki sa pinakamahusay na interes at kapakanan. At responsibilidad din nila na hindi maaari ipagkait sa mga magulang at hindi rin maaaring talikuran ito. Sa number 2 ay ang otoridad at responsibilidad ng magulang ay hindi maaaring talikuran o ilipat maliban sa mga kaso na pinahihintulutan ng batas. Ang pagtalikod at paglipat ng otoridad ng magulang ay isang sagradong tungkulin na ipinagkakatiwala sa mga magulang. Sa number 3, ang ama at ina ay magkatuwang na gumagamit ng otoridad sa kanilang mga anak. Ang ama at ina din ay gumagamit ng magkasanib na otoridad ng magulang sa kanilang mga karaniwang lehitimong anak. Sa number 4 ay ang kalinga mula sa magulang ay personal lamang at hindi tugon mula sa ibang tao o ahente. Ang kalakip nito ay ang pagmamahal ng may kalinga at alaga mula sa kanila. Sa number 5, ang mag-e-end lang ito kung ang mga magulang ay hindi kayang pangatawanan ang pagpapalaki sa mga anak at kung umabot na rin ito sa tinatadhanang edad na 18 taon ay maaari nang magtapos ang pag-aalaga ng mga magulang sa kanila. The exceptions referred to by item number 2 above are the following. First, adoption. Second, guardianship. And last, commitment of the child in an entity or institution engaged in child care in a children's home such as the SWD and the SWD accredited child caring institution. Parental authority is jointly exercised by both the father and the mother, but the law also stipulates that in case of disagreement, the decision of the father will prevail unless there is a judicial order to the contrary. Ang authority ng magulang ay dapat na pinagkakasunduan ng ama at ng ina. So, ayon sa batas, ang desisyon ng ama ang masusunod kung sakaling magkaiba sila ng opinyon, maliban na lamang kung mayroong hatol mula sa hukuman. So, ito ay upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa pamilya. So, sa Pilipinas, mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at pag-aaruga sa kanilang mga anak. So, kailangan nilang magtulungan upang mapanatili ang pagkakaisa sa tahanan.
Pero hindi naman may iwasan na minsan ay magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Kaya naman mayroong provision o batas na nagtatakda kung sino ang masusunod kapag nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng ama at ng ina. So sa ganitong paraan napapanatili ang respeto at authority ng bawat isa upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng isang bata o sa isang pamilya. However, this is only applicable when the father and mother are married to each other. In case they are not married, the general rule is that the mother shall have sole parental authority over the child as provided by Article 176 of Executive Order 209. Magiging applicable lang ito kung ang mother and father ng isang bata ay kasal sa isa't isa. Pero kung hindi sila kasal, ay ang parental authority ng isang bata ay mapupunta sa kanyang nanay. In case of separation of married parents, parental authority shall be exercised by the parent designated by the court, and the law explicitly provides that no child under 7 years of age shall be separated from the mother, unless the court finds compelling reasons to order otherwise. The basis of this rule is that a child below 7 years old still needs the loving tender care that only a mother can give. Kung ang magulang ng isang bata na wala pa sa edad na 7 years old ay maghihiwalay, ang court po mismo ang magkakandak or mag-designate ng authority or yung parental authority sa isa sa magulang. And ito yung responsibility or obligation ng isa sa magulang niya na to provide their needs and wants, and pangalagaan siya and palakihin siya. Pero po kapag ang court ay nakakita ng dahilan na yung nanay ay hindi siya capable at hindi niya ma-take yung responsibilities niya doon sa anak niya, maaari pong ilipat yung parental authority sa ibang tao na may kakayahan na pangalagaan at maging guardian doon sa kanyang anak. Thank you po. Furthermore, Executive Order 209 lay down the rules on parental authority as follows. In case of absence or death of one parent, the remaining parents shall continue to exercise parent authority. In case of remarriage of the surviving parent, parental authority shall not be affected unless the courts appoints a guardian for the child. So sabi naman dito, ang Executive Order 209 daw ay nagbaba ng isang batas kung saan kapag namatay ang isa sa magulang ng bata, doon sa nabubuhay na magulang, mapapapunta yung bata. Pero kapag naman nagpakasaluli yung nabubuhay na magulang sa isang tao pa, doon pa rin mapapapunta yung bata. Pero kapag sa korte na dala, so korte na mag-appoint kung sino yung magiging guardian ng bata. A guardian is a person who acts for another, whom the law regards as incapable of managing his own affairs. Guardianship is defined as a trust relation of the most sacred character, in which one person, called a guardian, acts for another, called the ward, whom the law regards as incapable of managing his own affairs. So, sabi sa guardian is nagre-refer siya sa person dun sa nagbibigay ng mga tulong o alaga sa mga taong yung mga bata na hindi pa kayang tumayo sa sarili nilang paa. Yun po. That's all. Thank you. Good morning, ma'am. Nasa po sa akin is termination or suspension of parental authority. The parental authority is permanently terminated upon of death of the parents, upon the death of child, or upon the emancipations of the child. Ang parental authority po is ito yung namatay na yung magulang nila or
wala na sila yung kakayanan na pangalagaan yung kanilang anak or gabayan. Then, emancipation is defined as a freedom from parental authority which take place upon reaching the age of majority. Those that legally speaking as parents can no longer exercise parental authority over their children who have reached the age of 18 because they are now old. Ibig sabihin po sa emancipation is ang isang bata po pag nakarating na sa tamang edad na 18 years old ay meron na silang kakayahan na magdesisyon para sa kanilang sarili or maggawa ng magdesisyon para sa kanilang sarili or tumayo or gumawa ng isang bagay na kaya sa kanila. Yun lang po. I will be discussing the termination of parental authority in the following cases. Number 1, upon adoption. Pag inampon na yung bata, nawawala na ng karapatan yung magulang niya na tunay sa kanya. Number 2, upon appointment of a guardian. Once na may nadeklara na guardian yung bata, nawawala na ng karapatan o pananagutan yung magulang niya sa kanya. Number 3, upon declaration of abandonment of the child. Kapag na-declare na inabandona na nung magulang yung bata, nawawala na sila ng karapatan dun sa bata. Number 4, upon final judgment of a competent court divesting the party concerned of parental authority. Kapag nagdeklara na ang korte na wala ng karapatan yung magulang dun sa bata, nawawala na sila ng karapatan. Number 5, upon judicial declaration of absence or incapacity of the exercising parental authority. Kapag naman yung mga magulang ay tineklara na ng korte na wala silang kakayahan na alagaan yung bata at tinabando na nila ito, nawawala na sila ng karapatan dito. Thanks, Ness. Good morning, ma'am. The topic that assigned to me is suspension of penalty authority. Suspension is a different from termination in the sense that termination may mean permanent, while suspension always means temporary. Suspension of penalty authority ay ang pagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng isang otoridad na nagpataw ng parusa o multa. Ito ay maaaring mangyari sa ilalim ng isang sitwasyon tulad ng paglilitis sa isang kasong legal. Sa pamamagitan ng ganitong suspension, hindi maaaring ipatupad ang mga parusang karaniwang ipinapatupad sa mga labag sa batas o regulation. 5 categories, which is conviction of parent of crime which carries with the penalty of civil indication. So, yung convicted of parent of crime is tungkol lang naman sa kapag ang isang pangulang ay nahatulan ng kasong may parusa ng civil indication, interdiction ay nangangahulugan na hindi niya maaaring pamahalaan ang kanyang mga ari-arian, bahay, lupa. Kagaya ng bahay o lupa. So, mahirap na agad yun na mabenta niya yung kanyang ari-arian. Yun lang yung maliwanag sa number 1. The number 2 is treating the child with excessive harassment or cruelty. Dito naman is sinasabi na kapag daw ang isang magulang ay nagpakita at sobrang kalupitan o pagmamalupit sa kanyang anak, ito ay nangangahulugan na pinapahamak ang kalagayan at kaligtasan ng isang bata. So, halimbawa, may isang magulang na sobrang talagang pagmalupitan yung anak. Yung halimbawa na bad trip, pero yung bad trip niya, dun niya napaginitan sa bata. So, number 3, giving the child corrupting orders. So, number 3 is yung kapag yung isang magulang ay nagbibigay ng utos na magnakaw, yung sa yung halimbawa sa utos ng yung magulang sa pagnakaw. Halimbawa nito ay yung sa kanilang anak. Ito ay nangangahulugan na itinuturo ng kanyang magulang na gumawa ng hindi tama o labag sa batas. Halimbawa nga nito yung pagnanakaw, pangungupit. Yan. Ito hindi din makakabuti sa kanilang anak kasi ito ay maaaring magdulot ng
masamang epekto sa moral at pag-ugali ng bata. Madadala niya ito hanggang pagtanda. So number 4 is compelling the child to beg. So ito naman, alam naman natin lahat ito na halimbawa, yung isang magulang pinipilit nung kanya, parang yung number 3 din niya, pero ito sa pilitang pag-uutos na halimbawa magnakaw ka, mangupit ka, ganto ganyan, yun yung kanyang paliwanag, kaya madali lang, alam naman natin yun. So number 5 is subjecting the child or allowing him to be lasciviousness. So ito ay yung parang pagbebenta ng video ng kanyang anak. Halimbawa, pinagbibideo niya yung anak, sa pilitang pinagbibideo niya yung anak ng mga mamalaswang video, tapos isend nung magulang niya doon sa ibang tao, or kaya ang ginagawa naman is ka-video call yung tao na ginagamit niya yung katawan ng anak niya para kumita sila ng pera. Ito hindi din magandang dulot, kasi ito ay maaring makaka-apekto sa moral at pag-ugali ng bata. Yun lang. Magandang buhay sa ating lahat. Ako po pala si Bal Michael Jr. at ako sila sa Asterex. At kami ang isa sa sapi sa unang grupo. Ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa substitute parental authority. Nga sabi dito, in case of the absence or death of both parents or unsuitability of both parents, substitute parental authority comes into play. Executive Order 209 enumerates the persons who can exercise substitute parental authority. It follows a specific order of preference. Under Executive 209 of Article 216, in default of parents or a judicially appointed guardian, the following person shall exercise substitute parental authority over the child in the order indicated. The surviving grandparent as provided in Article 240, the oldest brother or sister over 21 years of age unless unfit or disqualified, and the child actual custodian over 21 years of age unless unfit or disqualified. Whenever the appointment or a judicial guardian over the property of the judicial becomes necessary, the same order of preference shall be observed. The child in the order indicated the surviving grandparent is provided in Article 240. In a case of death, absence or insuitability of the parents, substitute parental authority shall be exercised by the surviving grandparent. If is several survive, the one designated by the court, taking into account the same consideration mentioned in the preceding article, shall exercise the authority. Ibig sabihin, kung ang isang bata ay maaaring nawala ng mga magulang, ang maaaring mag-alaga o humawak dito sa batang ito ay yung nasabing lolo o lola kung ito ay buhay pa. Tama yun. At pangalawa, the oldest brother or sister, unless unfit or disqualified, is ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang pinakamatandang kapatid na may edad na 21 taon ay hindi angkop o hindi komplikado o higit sa 21 taon maliban na lamang kung may ibang kondisyon o batayan. Ito ay isang probisyon na maaaring makita sa mga patakaran o batas na naglalayon magbigay ng gabay sa mapagpasya sa pagbibigay ng mapangangalaga sa mga minor de edad. At pangatlo, the child's actual custodian over 21 years of age unless unfit or disqualified. Madalit sabi, ang karaniwang tagapangalaga ng bata na may edad na higit sa 20 taon, maliban na lamang kung siya ay hindi angkop o hindi kwalifikado,
Ito ay promisyon sa batas o patakaran na naglalayong magbigay ng proteksyon at kalinga sa mga minor de edad. Ang naturang promisyon ay naglalayong tiyakin na ang pangalaga sa isang bata ay inilalaan sa isang individual na may sapat na gulang at kakayahang pangalagaan ang isang minor de edad na bata. Ito ay isang mekanismo, kumbaga, mekanismo ng batas na naglalayong protektahan ang kapakanan at kaligtasan ng mga minor de edad. Yun lamang po. At maraming salamat. Let's go! Good morning, ma'am. Ang sa akin po ay Special Parental Authority. Special Parental Authority is a concept introduced by Ordinance 209. It is different from substitute parental authority in the sense the Special Parental Authority is concurrently exercised with parental authority. It exercises with its own jury that while the child in the care and custody of the person exercising special parental authority. The parents temporarily relinquish parental authority over the child to the latter. CPUDI 9, 2006. Ang ibig sabihin po nun ay ang special na autoridad ng magulang ay isang konsepto na pinakilala ng EU 209. Ito ay naiiba sa kalili ng otoridad ng magulang sa kahulugan ng special na otoridad ng magulang na kasabay na ginagamit sa otoridad ng magulang. Ito ay nakasalalay sa teorya na habang ang bata ay nasa pangalaga at pag-iingat ng tao o mga taong gumagamit ng special na otoridad ng magulang, pansamantala po itong binibigay ng mga magulang ang otoridad ng magulang sa bata na nahuli. Ang halimbawa po na yung special ng otoridad ng magulang ang ginagamit ng paaralan ng mga administrador at guro nito sa kanilang mga mag-aral. Sa Latin po ito ay tinatawag na loco parentis. Kaya ang special na otoridad at pananagutan ng magulang ay nalalapat sa lahat ng otorisadong aktibidad sa loob man o sa labas ng paaralan. This is my report. Article 58 is about torts, liability of parents. It states that parents and guardians are responsible for the damage caused by the children under the parental authority in accordance with the civil code. Simply, parents or guardians have the responsibility of paying whatever injury or damage their minor children or what had caused another, whether intentional or accidental. Ibig sabihin nito, ng mga magulang at mga tagapag-alaga ay responsible sa pinsalang tinulog ng kanilang anak sa ilalim ng magulang na nalulat ayon sa civil code. Ang mga magulang daw ay may pananagutan sa pinsalang tinulog ng kanilang anak hindi lamang sa mga pinsalang sibil, kundi pati na rin sa mga krimen. Ilalim nito, sa ilalim ng batas, ang mga magulang ay maaari managot sa mga krimen ginawa ng kanilang anak tulad ng pagtatago o pag-abandona sa anak na may layong mawala ang kanyang sibil na katayuan. Ang konsepto ng parental liability o pananagutan ng mga magulang ay nangangahulugan nito ay isang natural o legal na bunga ng mga tungkulin at responsibilidad ng mga magulang kasama na dito ang pagtuturo, pagkontrol at pagdidisiplina sa kanilang mga anak. I will discuss the Presidential Decree number 603 Article 58. Ang article na ito ay tungkol sa mga torts. Ano nga ba yung torts? Torts is an act or omission that gives rise to injury or harm to another and amounts to a civil wrong for which courts impose liability. So, ang torts daw ay isang maling gawain na nagdudulot ng pinsala o kapahamakan sa ibang tao at ito ay may karampatang parusa sa civil court. Nakasaad din sa article na ito na ang mga magulang o tagapag-alaga ng bata ang responsable sa anumang pinsalang maidudulot nila, intentional man ito o hindi.
Abandoned child, one who has no proper parental care or guardianship, or deserted him for a period of at least 3 continuous months as amended by RA 9583. Dito sa topic na ito, sinasabi na inabandon na yung bata ng kanyang magulang ng nang wala o nasa 3 buwan pala yung bata. Kumbaga tinakasan na nung magulang yung obligasyon dun sa bata para suportahan yung bata. Walang wastong pangalaga, walang wastong pangalaga ng isang magulang. Ang mga magulang dapat talaga iniwan siya sa loob ng hindi mababa sa Neglected child, one whose basic needs have been delivered, inadequate, attended, unattended, or neglected. A neglect child is one whose basic needs, like food, shelter, clothes, and medical care. Neglect can occur in 2 ways. Physical neglect. This happens when a child's basic needs for food, shelter, and healthcare are not met adequately. Emotional neglect. This occurs when a child needs for love, affection, support, and attention is not provided by the caregiver. This is the physical neglect when the child is malnourished, ill-clad, and without proper shelter. A physical neglect occurs when a child's basic physical needs are not adequately met. This includes situations where a child is malnourished, not properly clothed, or lacks a proper shelter. When a child is malnourished, it means they are not receiving enough food or proper nutrition for healthy growth and development. That's all. Thank you. A child is unattended when left by himself without provision for his needs and or without proper supervision. When a child is left unattended, it means they are alone without any responsible adult to provide for their needs or offer proper supervision. This can occur when a caregiver neglects their duty to ensure the child's safety and well-being. Without provisions for his needs means the child lacks access to essential such as food, water, shelter, clothing, and medical care. This neglect can result in physical discomfort, malnutrition, illness, or even endangerment to the child's life. Without proper supervision means the child is not being adequately watched over by a responsible adult. Without supervision, children are at risk of accident, injuries, or exposure to dangerous situations. They may also engage in risky behaviors or activities without guidance or intervention from an adult. Overall, when a child is left unattended without provisions for their needs or proper supervision, it can lead to significant harm and negatively impact their physical, emotional, and psychological well-being. That's all. Our topic assigned is emotional neglect. When the children are maltreated, raped, or seduced. When the children are exploited or underworked or made to work under the condition and conducive to good health, or are made to beg in the street or public place, or when the children are in moral danger or exposed to gambling, prostitution, and other vice. Yung emotional neglect daw po ay nangyayari kapag ang bata ay napabayaan or lumaki po ang bata sa pagmamaltrato, nag-iiba po ang emosyon ng bata habang lumalaki.
usually from birth or early age, 4 retarded division and majority. Number 5 is mentality as a result and constitutionally originated through heredity or disease, and last is essentially incurable. So dito sa number 1 is ito yung mga tao na may kapansanan na hindi may kakayahan magtrabaho dahil kulang yung kanilang mga kakayanan sa buhay, na kailangan pa nila ng mga guide or ng ibang tao para magawa nila yung isang bagay. So dito naman sa number 2 is yung mental, yung may sa intellectual na mula sa intellectual nilang kakayanan is meron na silang ganong sakit, which is pagkabata pa nila ito. Next naman is yung retarded deficiency sa majority. So dun yun sa pag-iisip, biglang resulta na pinagmulan ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagmana-mana ng mga traits na yun, doon galing yun. Dahil pag may mga sa isang pamilya is mayroong sitwasyon o may sakit, is hindi mawawala ang may kapansanan. So yun lang. Emotional disturbed children, although not afflicted with mental defect, unable are those who in sanity or to maintain normal social relation with others in the community in general problems or complexes to emotional. And disabled children related shall include mentally, physically handicapped, emotionally disturbed, and disturbed mentally children. Emotional disturbed, ito ay ang mga bata na dahil sa emotional na problema o komplikasyon, nahihirapan silang magpatuloy sa normal na relasyon sa iba't ibang komunidad. Maaari silang may mga issue tulad ng anxiety, depression, bipolar disorder, at sa iba't iba pang mga emosyon. Ang next is the disabled children. Disabled children, ito ay mga bata may iba't ibang uri ng kapansanan. Bawat isa ay may mga kondisyon at nangailangan ng iba't ibang uri ng pangalaga at suporta ng bawat isa.